Sa tuwing sumasapit ang buwan ng Nobyembre, ay inaalala ng marami ang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Nagpupunta sa sementeryo, nagdadala ng mga bulaklak sa puntod ng kanilang mga minamahal at taon-taon itong ginagawa. Habang ginagawa ito, marahil may mga katanungan na sumasagi sa isipan at naghahanap ng kasagutan. At ngayon pong gabi, ang mga tanong na yan ay mabibigyan ng kasagutan at marahil ito ang mga tanong. Una, meron bang kaluluwa ang tao? Pangalawa, saan patutungo ang kaluluwa ng tao? Mga katanungang patungkol sa kaluluwa, yun po yung ating pamagat. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na banal, Panginoon, sa gabing ito, kami po ay muling lumalapit sa luklukan po ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon, sa buhay na ibinigay mo po sa amin. Salamat din, O Diyos, pagkat nandiyan ka na lagi pong matapat at patuloy na pinagkakaloob mo ang aming pong mga pangangailangan. Higit sa lahat sa espiritual, Panginoon. Sa pagkakataong ito, muli po kami magbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin, buksan mo po ang aming mga puso at pandinig. Dalangin po namin na bihagin mo kami at dalangin po namin na anumang aming matutunan, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin po namin kayo po ang mangusap, magpakahayag po sa amin. At dalangin din po namin na kayo po ang maitaas at mapapurihan hanggang sa matapos ang pangangaral ng iyong banal na salita. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Sa unang tanong, meron bang kaluluwa ang tao? Sa katanungan pong ito, kung meron pong maaaring sumagot nito ay walang iba kundi ang Diyos na siyang lumikha. Diyos na nagbigay ng buhay. Ang sagot, makikita at mababasa natin mismo sa kanyang mga salita, ang Biblia. Sa Genesis chapter 2 verse 7, "And the Lord God formed a man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." Adam was created in two stages. They were two steps in the process by which God gave him life. The first was that God formed man of the dust of the ground. God formed a body. It was made from the dust of the ground. Now, in this way, the man and the woman were similar to animals. Kaya nga po dito makikita din po natin in Genesis chapter 2 verse 19, binabanggit po ng Biblia, "And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air." We share this in common with the beasts and the birds, that like them, God made us out of the ground. That is why God says, "For dust thou art, unto dust thou shalt return." Genesis chapter 3, verse 19. When we die, this is precisely what happens with regard to the body. But there is second stage in the creation of Adam, which shows why we are different from the animals. The Lord God formed the man of the dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. God breathes life into this corpse, and this makes Adam different from the animals. He is more than a body. Adam is a living soul. This soul is capable of knowing God and enjoying God, and is capable of sinning against God, something the animals cannot do. At yan po, makikita po natin na tayo bilang living soul ay nandyan na binabanggit po kanina na tayo po ay mayroon pong feeling, mayroon po tayong mga affection na kung saan yun po tayo mismo. Ayon din po kay Jim Baker, ito po ang kanyang binanggit. Jim Baker says that your soul is your conscious personal self. That I that knows itself as me. I, your soul, is identity that makes you who you really are. It is a seat of your memory and your feelings and your imagination and your conviction and your desires and your affections. Adam has something breathed into him by God that makes him different from the beasts of the field.
Ano po yun? He has a soul. You have a soul. That's why makes you different. Your soul gives you the capacity to know God and relate to Him in a way animals never could. Kaya nga po, yung mga ibon, yung pong mga hayop, maaari po natin silang katayin, maaari po natin silang kainin. Hindi po tulad ng tao. At sa puso po ng Diyos, ito po ang kanyang binanggit. This is in the heart of God. God is saying when He says, you are made in the image of God. In Genesis chapter 1 verses 26 to 27. And God said, let us make man in our image and after our likeness. In verse 27, so God created man in His own image and likeness. In the image of God created He him. Male and female created He him. We are special to God. We are precious. God has breathed life into you and that life will never end. Kaya nga po makikita po natin mga kapatid, mga minamahal sa Panginoon, ito pong ating pong sarili, ito po yung living soul na kung saan hindi po ito kailanman mamamatay. Unang tanong, meron bang kaluluwa ang tao? Ang sagot, meron. Pangalawa, saan patutungo ang kaluluwa? In Matthew chapter 7 verse 13 to 14, ito po ang binanggit ng Panginoong Jesus. In verse 13, ito po ang sabi niya, enter ye in at straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and there are many that which go in. In verse 14, because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Dito po makikita po natin mga minamahal sa Panginoon na kung saan meron pong dalawang lugar na kung saan patutungo ang kaluluwa. Una niyang binanggit yung pong broad way na kung saan marami pong pupunta po doon for distraction. At meron din pong narrow way na kung saan leading to life. At yun po yung binabanggit po dito ng Panginoon. At kung ating pong titingnan, ito po yung binabanggit niya po dito sa dalawang lugar po na ito, yung po yung langit at impyerno. At dito po binigyan din po ng linaw ng Panginoon. Luke 16:19 to 23, ito po ang isang kwento na kung saan pinatutunayan ng Panginoon yung kanyang binanggit na merong dalawang lugar na patutunguhan ang tao o ang kaluluwa. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Dito po makikita po natin sa kwentong ito, mga kapatid, mga minamahal, na kung saan meron pong dalawang tao. Yung dalawang tao na yon, merong isang mahirap, isang pulubi, at meron pong isang mayaman, at meron din pong lugar na kung saan pagkatapos po nilang mamatay ay pinatunguhan po nila. Hindi po ibig sabihin, yung isa pumunta po sa Abraham's bosom, yung pong beggar, at yun namang mayaman, pagmulat ng kanyang mata, nandun na po siya sa impyerno. Hindi po ibig sabihin na yung mayaman, lahat ng mayaman pupunta ng impyerno at mahirap pupunta sa langit. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Pinipicture lang po dito sa kwentong ito, mga kapatid, mga minamahal, na meron pong dalawang tao at meron pong dalawang lugar na kung saan patutungo ang kaluluwa ng tao. At dito po, maliwanag na binabanggit po ng salita ng Diyos na meron pong lugar ng comfort at meron din pong lugar ng torment. At yung po, yung langit at yung pong impyerno. Hindi lang po yan makikita po natin in Hebrews 9:27. Dito po makikita natin din sa kwento pong ito na kung saan ay pagkatapos po nilang mamatay, agad-agad po silang pumunta dun sa lugar na kung saan sila paroroonan. Sila pupunta. At sabi po ng Hebrews 9:27, as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Isa lang po ang appointment. Meron po tayo sa appointment. At dito po, pagkatapos po ng tayo po ay hahatulan ng Diyos, dalawang lugar lang atin pong maaring puntahan. Maaring ito po ay ang langit o
o ang impyerno. Pangatlong tanong, bakit mamamatay ang tao? Ezekiel chapter 18 verse 4. Ang sabi po ng Diyos, "Behold, all souls are mine. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die." So yun po yung katanungan na bakit mamamatay ang tao. Ang sagot, dahil sa kasalanan. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Romans chapter 6 verse 23. "For the wages of sin is death." At dito po, wala pong ibang kabayaran ang kasalanan kundi kamatayan. At pag pinag-uusapan ng kamatayan, ang ibig po sabihin ng death is separation o paghiwalay. Kaya nga po pag meron pong namamatay na mga mahal po tayo sa buhay, ang ating pong laging binabanggit ay nawalay na sila, nahiwalay na sila sa atin. Meron pong dalawang klase ng kamatayan. Una po yung physical death. Yung physical death po, ito po yung separation of the soul from the body. At yung pangalawa naman po yung spiritual death. Yun naman po yung separation of the soul from God. Kaya nga mapapansin po ninyo, nung si Adan at Eva ay nagkasala sa Panginoon, nilabag po nila yung utos ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, malaya niyong kainin ang mga bungang kahoy dito sa halamanan, maliban lang yung isa na nasa gitna. Sa oras na kainin niyo, walang pagkasalang mamamatay kayo. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon doon, nung sila po'y lumabag, kinain po nila yon, nagkasala po sila, nahulog sila sa kasalanan. Ang nangyari po, hindi sila namatay physically, pero namatay sila spiritually. Nahiwalay po sila sa Diyos. Hindi lang po yon, meron din pong tinatawag na eternal death or second death. Revelation chapter 21 verse 8. "But the fearful, the unbelieving, and the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Dito po binanggit po ang napakarami pong uri ng kasalanan. Mula po sa pinaka-mabigat na kasalanan hanggang sa pinaka-magaang kasalanan, yung po yung pagsisinungaling. Ang sabi po ng verse po na ito na meron po silang bahagi sa lawa ng apoy na nagniningas na brimstone, na kung saan yun po yung pangalawang kamatayan. Pero salamat sa Panginoon, pagkatapos po ng verse po na yon, yung Romans 6:23 na ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, salamat na lang meron pong karugtong. At ang karugtong, ang sabi po doon, "But the gift of God is eternal life through Jesus Christ." Jesus paid our sins on the cross. He became the payment of our sins. Pang-apat pong tanong, paano tutungo sa langit ang kaluluwa? Dahil si Jesus ang nagbayad sa iyong mga kasalanan, ang sabi ni Jesus in John 14:6, Jesus saith unto him, "I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me." Siya ang daan patungo sa langit. John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Binigay niyang kanyang bugtong na anak, at kung sino man ang mananampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang gagawin ko para tumungo ang aking kaluluwa sa langit? Una, kilalanin mo na ikaw yung makasalanan. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Panampalatayanan mo at pagtiwalaan mo si Jesus. At pang-apat, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At ang pangako ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tutungo ang kaluluwa mo sa langit at doon makakapiling mo ang Diyos. Mga katanungan patungkol sa kaluluwa. Una, meron bang kaluluwa ang tao? Meron. Saan patutungo ang kaluluwa ng tao? Dalawang lugar lang, sa langit o sa impyerno. Bakit mamamatay ang tao? Dahil sa kasalanan. Paano tutungo sa langit ang kaluluwa? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ano ang gagawin ko para tumungo ang aking kaluluwa sa langit? Kikilalanin ko na ako isang makasalanan, pananampalatayanan ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay, pagsisisihan ko ang aking kasalanan at tatanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig, at sana po ang mensaheng ito ay nagbigay po ng
blessing po sa inyo, nakapulot ng aral, at ganun din tayo po ay napalalahanan. At salamat po muli, pagpalain po kayo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin na. Let's pray. Ama namin Diyos na banal, maraming salamat po, Panginoon. Tunay na sa pagkakataong po ito ay amin po muling natunghayan ng iyong mga salita, ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, na meron pong kaming kaluluwa. At ang kaluluwang ito ang pinagkaloob mo sa amin ay buhay. Kailanman hindi po ito mamamatay. At dalangin po namin sana po sa amin pong mga kaibigan, mga kakilala na wala pang tamang pagkakilala sa iyo. Lord, ito po sana yung pagkakataon na magbibigay sila ng desisyon na tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lord, alam namin na ang buhay po namin ay maikli. Ang buhay po namin ay hindi po namin tiyak. Pero salamat sa oras na kasama ka namin, tatanggapin ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay namin. Lord, anumang oras na babawian kami, hindi po kami matatakot mamatay. Salamat po, Diyos, pagpalain mo ang mga salita mo, pagpalain mo po ang mga nakapakinig, ang mga kaibigan po namin, mga kakilala po namin. Patuloy na kayo nga po ang mangusap sa bawat isa po sa amin. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.